sumali ko kayo dun po sa mga nag-prepare na nasabi pong impeachment complaint po, attorney? Isa ako sa mga complainant. Hinarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na prinepara ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado pang impeachment ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magfa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. At kapag rinefer ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes, first thing in the morning, barred na within 1 year yung mga susunod na complaint. Kaya dali-daling humabol kami this week. At this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magfa-file dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary General ng House of Representatives, hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho. At true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina, pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap. Sir, ang authority mo na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint. Kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment dahil sa Lunes, dadali-daliin na nila. First thing in the morning, automatic, referred kagad sa Committee on Justice yung walang kwentang impeachment na i-final nung Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman, at i-dismiss ka agad yun. Once ginawa nila yun, hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. At yung bagay na yan ay ginawa rin nila sa Makabayan Group. Ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Buti na lamang nung kami ang nag-file, naka-live yung video at ang dami, libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally, nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, mapapanagot din natin itong mga taong ito at higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na si BBM. Eh kung mag-iiwan kami ng kopya, baka itapon lamang, ayaw nga hawakan yung papel namin eh. Nag-tender kami. Legally, okay na yung tender. Halimbawa, kapag nagkautang ako sa'yo, kapag nag-tender ako ng pera, pero ayaw mong tanggapin, that is as good as payment. Ganon din sa pag-file. Kapag nag-tender kami, pero ayaw tanggapin, alangan naman mag-iwan kami. Baka kami pa ang sisihin dahil nag-iiwan kami ng basura sa opisina nila. Ito ay naka-anchor sa malawakang korupsyon sa ating bansa na pinamumunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Kapag culpable violation of Constitution, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, alam mo at sinasadya mong i-violate yung Constitution. Yung kanilang paggawa ng unprogrammed funds, yung pag-aalokabol nila sa mga congressman, against yan sa Constitution at decided na rin yan ng Supreme Court ayon sa Belgica case. Pero alam nilang illegal yan, pero ginawa pa rin nila. So anong tawag mo doon? Culpable violation of the Constitution. At yan din ang naging daan para sa malawakang graft and corruption. Dahil yung measure na yan ang ginawa nila para mag-kickback sa iba't ibang tao, may delivery ng mga luggage, papunta sa presidente, papunta sa kanyang mga crony, at ganun din, betrayal of public trust dahil malawakang ito na nangyari. Kapag paghahalu-haluin mo lahat ang mga bagay na ito, meron na tayong ebidensya mula sa mga hearing sa House of Representatives, sa Senate, at marami na rin mga interview na lumabas at mga statement dyan sa social media na nagdidiin at nagtuturo at nagbibigay ng konkretong ebidensya na laban sa ating presidente. Dahil tandaan po natin, ang obligasyon ng pagprepara ng budget ay nasa presidente. At itong mga unconstitutional
na mga measure na ito na nakalagay sa ating budget ay siya mismo ang nagpasimuno or gamit ang kanyang alter ego at sila mismo ang nakinabang base na rin sa statement ng mga kanyang mga dating kasama na ngayon ay bumabaliktad na. Kaya hindi po natin may tatanggi ang culpable at sadyang paglabag ng ating Pangulo sa ating konstitusyon na nagbigay daan sa graft and corruption, kanyang pagnanakaw at pagnanakaw ng kanyang mga kasama, at dahil dito wala nang tiwala ang taong bayan, betrayal of public trust. Itong tatlong grounds na ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, ay grounds para sa impeachment. Pero abangan po ninyo ang kumpletong kopya ng ating impeachment complaint para sa mas detalyadong mga narration and set of facts. Doon sa complaint mismo, mas marami pang mga grounds, katulad ng paggamit nila ng funds ng PhilHealth, dahil special fund yun pero gagamitin nila para sa mga unprogrammed items. Tapos paggamit nila ng iba't ibang mga programa ng gobyerno para maibulsa lamang nila ang pera. Ang problema kasi doon sa unang complaint ay hindi substantive. 4 na pages lamang. Iilang pages lamang. Paano ka makakapag-argue doon? Paano ka makakapag-presenta ng maayos na facts doon? Paano ka makakapag-argue ng legal basis mo doon? Ibig sabihin, madali lang siya ibasura. At tandaan natin, yung nag-file na iyon, kakampi ba ito ni BBM? Mukhang kakampi. Kapag tinanggap nila yon at i-refer nila sa House sa Monday, at yun ang unang gagawin nila first thing sa Monday, dahil wala na tayong oras mag-file bukas dahil sarado ang House of Representatives, wala na ring oras sa Monday dahil first thing pagka-open ng session sa Monday ay automatic referral na yan doon sa Committee of Justice, at ang i-refer nila ay yung tinanggap lang nila na complaint, and once na-refer yan ayon sa Supreme Court, pagka-file ng complaint at pagka-refer doon sa Committee on Justice, ibig sabihin automatic filed na yung first impeachment complaint at barred na within 1 year yung mga succeeding na impeachment complaints. Kaya nga, sana ngayong araw na to, sana yung huling araw para tumanggap ng impeachment complaint, dahil automatic sa Monday magre-refer na sila ng mga impeachment complaint. Dahil hinarang yung impeachment complaint ng makabayan at yung impeachment complaint ng mga bigating politiko at experts sa impeachment ng mga abogado ngayong araw na ito, ang i-refer nila sa Monday ay yung walang kwenta na 4-page lamang na impeachment, at alam nating i-dismiss yun. At safe na safe si BBM sa susunod na taon na walang impeachment complaint na maipapile laban sa kanya. Ang chismis nga, hindi totoong nasa labas ng bansa itong si Secgen eh. Sabi nila nasa Taiwan daw si Secgen. Tingnan nga natin yung record ng Bureau of Immigration kung totoo na nasa labas ng bansa si Secgen. At sinasabi rin ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal under the One China policy na ang isang government official ay mag-travel sa Taiwan kapag hindi siya pasok sa mga exceptions? Yun yung mga malalaking tanong. And besides, kapag ang Secretary General ay wala doon sa office, pwede kang mag-file sa second in command. At yung humarap sa amin kanina na direktor ay second in command ng Secretary General. Dapat siya ang tumanggap, pero sabi niya, hindi po ako authorized. Bossing, authorized ka ng batas, automatic yan. Hindi pwedeng mabakante yung Office of the Secretary General. Dahil ang office mismo, hindi nagta-travel yan. Yung nakaupo, nag-travel siguro, pero once nag-travel yung nakaupo, ikaw ang automatic na mag-head ng Office of the Secretary General. At ministerial duty mo yan. Ibig sabihin, wala kang pagtangging pwedeng gawin sa mga ginagawang bagay-bagay dyan sa opisina mo. Dapat wala kang discretion na tanggihan yung complaint namin. Simpleng pagtanggap lang ng complaint. Bakit mo iniiwasan? Hindi pa nga ito dumadaan sa merits mismo ng kaso. Una pa lamang, procedural pa nga lang, pinipigilan na nila. Meron ba silang tinatago? Sinadya iyon na ma-file na mauna dahil kanilang ina-anticipate yung pag-resume ng session ng Congress sa Monday. Dahil yun yung time na pwede silang mag-refer sa Committee of Justice ng mga impeachment complaints. So kailangan na nilang i-file dahil once na-file and then na-refer sa committee, barred na yung mga susunod na complaint. Kaya nga nung nalaman namin na final na nung Monday, dapat agad-agaran within the week, ma-file ka agad yung maayos at substantive na impeachment complaint laban kay BBM, dahil hindi natin pwedeng tanggapin itong 4 pages lamang na complaint na walang laman at walang kwenta. That's why nag-file yung Makabayan Group at nag-file yung mga pinakamabigat na mga abogado at mga politiko na expert sa impeachment ngayong araw na ito. Kaya nga, bukas wala rin pasok ang House of Representatives, hindi rin makapag-file bukas, at sa Monday, malamang too late na yun kasi baka mas mauna yung session ng Congress, may hirapan na tayo mag-file. Ngayong araw na ito, yung pinakahuling pagkakataon, pero hinarang tayo. Eh hindi naman ganun kadali gumawa ng napakagandang complaint.
para sa impeachment ni BBM dahil ang dami nilang ginawang kakurakutan, ang dami namin kailangang i-assemble na set of facts, mga ebidensya, mga video, mga interview, mga dokumento para makapagpresenta ng substantive at substantial na complaint laban sa kanya. Hindi namin ito pwedeng laro-laruin tulad ng ginawa ng first complainant. Kaya nga, respetuhin din natin yung oras ng mga pinakamagagaling na participants at complainants dito sa impeachment complaint na ito. Andyan si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung endorser dati ng impeachment kay Erap. Andyan din si Governor Chavit Singson. Siya yung instrumental sa impeachment ni Erap Estrado noon. Yan yung mga pinaka-expert pagdating sa impeachment. Kaya yung kung sino man ang merong kakayahan na mapanalo itong impeachment na ito ay itong mga tao na ito na may record na. At nandyan kasama rin natin yung number 1 na political lawyer sa Pilipinas, Atty. Ferdy Topacio. Itong mga ito, hindi ito magsasubmit ng kung ano-ano at basta-basta mga complaint lamang. Dapat preparado, maayos, substantive para pagdating sa Congress, pagdating sa committee, hindi sila madidismiss at tuluyan ng matanggal through impeachment ang utak at ulo ng korupsyon sa ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.